Hello guys, nako naman, trending na trending ngayon sa social media. At sa YouTube na rin itong video nga ni Bongbong Marcos kung saan nga ay nagpa-picture-picture sila at itong lalaking nakapula ay may inabot. Ayan, inabot sa kamay niya sambay shake hand dito kay Bongbong Marcos. Halatang halata nga itong si Bongbong Marcos na kinakabahan pero binaliwala niya. Kaya ito nga ngayon ang katanungan kung fulburon nga ba or coke ang inabot sa kanya kasi nga puting plastic ang laman nun. Diba? Alangan naman ang bubble gum yung ibinigay sa kanya. Ito na siguro yun ang sinasabi ni Inday Sara or ni Vice President Sara Duterte na kung kanilang babanggitin yung pangalan doon sa Senado ay ilalabas niya ang video na sigurado magugulantang ang lahat-lahat sa kanyang ipapasabog na balita. Hindi lingi din sa atin na naging trending din at usap-usapan sa social media nga itong si PBBM at ang kanyang first lady na si Lisa Marcos kung saan nga ay bangag na bangag daw sila sa mga pinagbabawal na gamot, 'di ba? Siguro nga akala nila ay hindi mahahalata. Pero syempre alam naman natin pag nasa maraming tao, lahat ng mga kasama mo ay may hawak-hawak na mga kamera. Kaya kahit kunting kusot lang yan ay makikita at makikita yan sa camera. Alam naman natin bawat galaw natin ay merong camera. Gaya lang dito ng post na pakiusap lang. Kung may iaabot kayo sa presidente, huwag naman sa paraang para kayong nag-aabot ng droga. At ilagay nyo naman sa maayos na lalagyan at hindi yung parang nasa foil. Diba? Yan ang isang komento dito kung saan nga ay halatang halata naman talaga na mapapaisip ka kung ano ba ang ibinigay o inabot dito sa ating presidente. Kaya ngayon ay trending na trending at viral na nga sa social media ang ganitong video. Ano kaya ang paliwanag na naman ng grupo nila PBBM? Samantala naman ito naman siguro ang inaabangan natin na itong si Inday Sara nga sa kanyang speech tungkol dito sa mga our bululoy dyan na gusto siyang i-impeach. Kung ano-ano na lang yung mga reklamo or mga kaso nga isinasampa sa kanila kahit naman ay wala silang mapapala dito kay Vice President Sara Duterte ay pilit pa rin nilang binibigyan ng problema para naman sa gano'n ay ma-impeach nga gaya nga ng sabi nga ni Honorable Kimbo na sinabi niya stick to the plan daw kaya halatang halata na nga na ano talaga, na planado. Ayan, kita-kita natin sa video yan, di ba? Clear na clear sa video na yan. Kung ano nga ba ang nangyari, yung nakapulang lalaki na yan, kung saan kitang-kita na may inabot at kinuha rin ni Bongbong Marcos at sabay lagay sa bulsa at parang walang nangyari. Kaya samantala naman, aabangan natin din ang sinasabi nga ni Inday Sara na meron siyang video na pasasabugin once na ngang masabi lamang or mabanggit sa Senado or sa Kongreso ang pangalan ng taong ito. Actually, kung mapapansin nyo, hindi ako nakikipag-usap sa kanila. Nakikipag-usap lang ako kay Zaldico at kay Martin Romualdez. Pero pagbibigyan kita, Red? Yes po. Yes, pagbibigyan kita. Gusto nila mag-impeachment, diba? So apparently, pakiramdam ko at sa tingin ko sa mga nangyayari, wala silang kaso for impeachment. Kaya sila nandyan. Kaya sila sige hanap ng kung ano ang gagamitin nila. Ngayon, ang track ni Franz Castro, ni Trillanes, is impeachment. Gumawa sila ng isa pang track na resignation. Parang papalabas nila, impeach ka namin for wrongdoing, whatever.
And then, itong isang grupo na ito, umalis ka dyan. Kasi kapag hindi ka umalis, kapit tuko ka. Pero, hindi naman kasi ako sasagot sa Young Guns. Dahil, kailangan ko sumagot sa 32 million na bumoto sa akin. Hindi sa isa or dalawa na tao. Kaya, hindi ako aalis dito. Dahil nilagay ako ng mga tao dito, believing that I will work for the country. And that is what we did. We worked. Follow-up lang po, ma'am. Kasi pakiramdam daw po nila, ma'am, meron daw po mga section ng 32 million ang nawalan na po ng tiwala sa inyo. And specifically po, from the Marcos loyalists who voted you po with the tandem of your ex-friend, President Bongbong Marcos. Ano pong inyong pakiramdam po, ma'am, na parang yung iba po sinasabi ay quote-unquote nabudol dahil sa inyong tandem, ma'am? Hindi ko nasasagutin yan. That needs a sit down. Next. Next question. Miss Giselle. Online. GMA News Online. Good afternoon, ma'am. Regarding your Calagos trip po, ma'am, can you give any clarification regarding this? Kasi may mga nagsasabi daw po na during or before no House plenary deliberations, nag-beach trip daw po kayo. Doon ako sa Calaguas. Isasagot ko nga sana yun doon sa isang question, no? I visited island barangays, and kung tatanungin niyo ako, ano yung problema? Unang-una, ganun pa rin, access to medical care. Dahil island barangays sila, usually pag nagkakasakit daw yung mga tao doon, hindi na nagpapagamot. Doon na lang din sila namamatay. Then pangalawa, internet access. Kuryente, wala silang kuryente doon, generator ang gamit nila. Pag walang capacity para gumasto sa gasolina, wala talagang kuryente doon sa gabi. At pangatlo, yung malinis na potable water. Kasi kumukuha lang sila doon sa tiningnan namin. Kumukuha lang sila doon sa parang tubod gani. Spring. Spring. So, yes. I think, nabasa ko naman yung report ng Philippine National Police. Accurate naman, tama yung lahat. Ang report nila. 6:32 was it na umalis ako doon sa Calaguas. Nung Monday po, ma'am. Ng Monday, yes. 6:32 ng Monday, umalis ako doon. Ang budget hearing started 10 a.m. So tama din ako. Walang budget hearing na nangyayari at 6:32 a.m. Walang congressman magigising ng 6:32 a.m. para magtrabaho. Ang gumagawa lang ng ganyan ang mga executives na hindi natutulog para magtrabaho. So by the time na nag-hearing sila sa budget, 10 a.m., nandun na kami sa Vinson's poblasyon. Umiikot na kami doon sa iba't iba nilang landmarks sa Vinson's. I'm happy na dahil sa aking pagbisita doon ay na-highlight ang Calaguas Islands. They need more visitors there kasi karamihan sa kanila they depend on tourism na nangyayari lang kapag summer kasi medyo malayo yung boat ride tsaka choppy yung balod nila. Maalon. Yes. Next question, Mr. Jason Rubigo, SMNI. Other topic? Yeah. Any other follow-up questions? Sa Bicol, tapusin muna natin yung Bicol. Can you tell us more about your meeting with former Vice President Lenny? I did not have permission from Vice President Lenny to talk about what we talked about. Pero ito lang yung gusto ko sabihin din sa mga tao. Hindi ba dahil kasi hindi alam ng mga tao or walang picture na lumalabas ay hindi ko ginagawa. Isa sa mga tasks na nilista para sa akin dito sa Office of the Vice President
is to visit former vice presidents doon sa mga